lesser immigrants ang napupunta, tapos yung international students, I think, nag-lessen din. Isa ito sa nakikitang dahilan ng building manager sa Vancouver na si Michelle Policarpio kung bakit patuloy ang pagbaba ng presyo ng renta sa Canada. Dumarami rin daw ang mga itinatayong istruktura na dagdag sa rental market, kaya mahigpit ang kompetisyon. Yung mga naghahanap, nabawasan, pero yung mga nagpaparenta, dumadami. Renters right now, they have choices na. They have options na. Subsidized ng gobyerno ang minamanage na building ni Policarpio. Sa kabila nito, nakitaan niya na may mga panahong nababakante. May mga vacancies na kami. Kasi, pag subsidized, di ba, laging full yan. Sila pa yung nagbe-beg sa amin to get in. May waitlist sa BC Housing. So, right now, ramdam namin yung parang, wait lang, teka lang, bakit nahirapan akong iparent tong two-bedroom ko na to? Minsan, mas gusto nila mas maayos, mas maganda, or bago, mga ganon, di ba? So, parang sa kanila kung konti lang ang diferensya ng renta na yon, bakit di pa sila doon, di ba? At saka hindi na sila mag-wait. Sa inilabas na datos ng Statistics Canada Martes sa tulong ng Canada Mortgage and Housing Corporation, ang average asking rent para sa two-bedroom apartment sa unang quarter ng taong 2026 ay $2,150, 0.9% na mas mababa kumpara first quarter ng taong 2025. Sa parehong panahon, bumaba ang renta sa two-bedroom sa halos lahat ng Canadian metropolitan areas, kasama ang Toronto, Montreal, Vancouver at Ottawa-Gatineau. May maliit na pagbaba naman sa prairies. Ang Halifax, kabaliktaran, nag-record ng 5.4% na pagtaas sa average asking rent. Sa British Columbia, ayon sa rentals.ca, 5.7% ang ibinaba ng renta kumpara nung isang taon. Pero sa kabila nito, nananatiling mataas pa rin sa buong Canada ang renta sa mga lugar gaya ng Vancouver. Rhea Santos, Omninews, Vancouver.